Paano kung sabihin ko sa'yo na may isang simpleng parirala na kapag binigkas mo sa pagsikat ng araw ay kayang magbukas ng mga pintuan na pumipigil sa pera, swerte, at mga oportunidad na dumating sa buhay mo? Sa loob ng maraming taon, maraming tao ang nahirapan sa utang, walang laman na pitaka, at walang katapusang problema, ngunit ibinunyag ni Baba Vanga ang isang lihim na kayang baguhin ang lahat. Isipin mong paggising mo bukas, mararamdaman mong unti-unti nang nawawala ang bigat ng mga harang sa iyong pinansyal. Hindi ito panaginip, ito ay isang propesya, at dumating ito sa iyo para sa isang dahilan. Manatili hanggang dulo, dahil kung palalampasin mo ito, baka mawala rin ang pagkakataon mong baguhin ang buong buhay mo. Naisip mo na ba kung bakit may mga taong kayod ng kayod pero hindi nananatili ang pera sa kanilang mga kamay, habang ang iba naman ay tila natural lang na inaakit ang biyaya? Ang totoo, ang hirap sa pera ay hindi laging tungkol sa pagsisikap, kadalasan ito ay tungkol sa mga nakatagong harang na tahimik na pumipigil sa mga oportunidad na makarating sa iyo. Sa kulturang Pilipino, tinatawag natin itong malas o mabigat na enerhiya na nananatili sa bahay at sa puso. Ngunit si Baba Vanga, ang mistikong ang mga pangitain ay patuloy na gumagabay sa milyon-milyon, ay naghayag na sa pagsikat ng araw, ang universo ay muling nagsisimula. Ito ang isang banal na sandali kung kailan muling bumubukas ang mga nakatagong pintuan, kung alam mo lamang kung ano ang dapat sabihin. Higit pa ito sa isang ritual, ito ay tulay sa pagitan ng iyong mga panalangin at ng mga biyayang nakahanda ng dumaloy sa iyong buhay. Manatili hanggang dulo, dahil ngayong araw, matutuklasan mo ang eksaktong mga salita na magpapalaya sa iyo mula sa mga harang sa pinansyal magpakailanman. Sino ba si Baba Vanga? Bago natin tuklasin ang mga salitang dapat bigkasin sa pagsikat ng araw upang mabuwag ang iyong mga harang sa pinansyal, unawain muna natin kung sino talaga si Baba Vanga. Marami ang nakarinig sa kanyang pangalan, ngunit kakaunti lamang ang nakakaalam ng lalim ng kanyang kaloob. Si Baba Vanga, nakilala bilang bulag na mistikong mula sa Balkans, ay isang babaeng ipinanganak na may pambihirang kakayahang makita, hindi gamit ang kanyang mga mata, kundi gamit ang kanyang espiritu. Bagamat nawala ang kanyang paningin sa murang edad, nakamit naman niya ang isang mas makapangyarihang regalo, ang kakayahang makita ang lampas sa panahon, lampas sa mga hadlang, at hanggang sa tadhana ng sangkatauhan. Sa buong buhay niya, mga pinuno ng bansa, karaniwang pamilya, at mga naghahanap ng katotohanan ang dumayo sa kanyang payak na tahanan upang marinig ang kanyang paggabay. Pinaniwalaan nila ang kanyang mga salita dahil paulit-ulit na natutupad ang kanyang mga propesya nang may nakakagulat na katumpakan. Mula sa malalaking pangyayari sa mundo hanggang sa personal na kapalaran ng bawat isa, taglay ni Baba Vanga ang isang biyayang lampas sa kanyang panahong nabubuhay. Ngunit ang talagang nagpatangi sa kanya ay hindi lamang ang kanyang mga pangitain tungkol sa mga bansa at digmaan, kundi pati na rin ang kanyang kakayahang makita ang mga pasakit ng karaniwang tao. Madalas niyang binabanggit ang sakit na dulot ng kahirapan, ang bigat ng pagkakautang, at ang tahimik na pagdurusa ng mga pamilyang walang tigil sa pagtatrabaho, ngunit hindi pa rin makahanap ng katiyakan. Alam niya na ang tunay na kayamanan ay hindi lamang barya o papel, kundi kalayaan, ang kalayaang mabuhay ng walang takot, ang makapaglaan para sa mga mahal sa buhay, at ang makatulog sa gabi ng walang pasaning bumibigat sa puso. Tayo ring mga Pilipino ay lubos na nakakaunawa sa ganitong klaseng pakikibaka. Sa ating kultura, alam natin na ang problema sa pera ay hindi laging tungkol sa katamaran o kakulangan sa pagsisikap. Minsan, ang malas, ang mabigat na enerhiya, ay dumidikit sa atin na parang anino. Minsan, kahit gaano pa natin subukan, nananatiling sarado ang mga pintuan. At dito nagiging makapangyarihan ang karunungan ni Baba Vanga. Ipinahayag niya na ang universo mismo ay nakikinig kapag nagsasalita tayo sa mga banal na sandali, lalo na sa pagsikat ng araw. Kung paano ang liwanag ng araw ay humahabol sa dilim, gayon din ang tamang mga salita ay humahabol at nagtataboy sa mga harang na pumipigil sa pag-agos ng kasaganaan. Ang pamana ni Baba Vanga ay patuloy na nabubuhay dahil hindi lamang siya nag-iwan ng mga propesya para sa mga bansa, kundi pati na rin ng mga lihim na kayang magpagaling at magbukas ng biyaya sa mga individual na naniniwala. At ngayon, isa sa mga lihim na iyon ay nakarating na sa iyo. Hindi ito aksidente, ito ay mismong tadhana na tumatawag sa iyo upang magbigay pansin. Ang propesya tungkol sa pagbuwag ng mga harang sa pinansyal. Minsan ay ibinunyag ni Baba Vanga na ang pinakamabibigat na tanikala na pumipigil sa tao ay hindi laging nakikita. Hindi ito ang tanikala ng kahirapan na nasusukat sa barya, o ang tanikala ng pagkakautang na nakasulat sa papel.
Ito ay mga nakatagong harang, mga enerhiyang pumapalibot sa isang tao at pumipigil sa mga biyaya na makarating sa kanya. Para sa ilan, ang mga harang na ito ay lumilitaw bilang walang katapusang bayarin, mga nawalang oportunidad, o mga trabahong hindi kailanman sapat ang kita. Para naman sa iba, ito ay tila isang masakit na siklo ng iisang hakbang pasulong, dalawang hakbang paatras, kung saan bawat nakamit ay agad na nawawala. Maliwanag ang sinabi ng kanyang propesya, mayroong takdang oras na ang mga harang na ito ay maaaring mabuwag, ngunit tanging kung nakahanay ka sa ritmo ng universo. At ano ang pinakamakapangyarihang ritmo ng universo? Ang pagsikat ng araw. Kapag unang dumampi ang liwanag sa mundo, namamatay ang lumang enerhiya at isinisilang ang bago. Ipinaliwanag ni Baba Vanga na kung mabibigkas mo ang tamang mga salita sa banal na sandaling ito, makikinig ang universo at tutugon. Hindi ito mahika, ito ay alignment. Kung paanong alam ng mga magsasaka kung kailan magtanim ng binhi ayon sa panahon, alam din ni Baba Vanga na ang mga salitang may kapangyarihan ay dapat itanim sa umaga, kung kailan ang araw mismo ay isang binhi ng liwanag. Sa kulturang Pilipino, dala rin natin ang ganitong paniniwala. Madalas ipayo ng ating mga nakatatanda na simulan ang araw sa magagandang salita, sapagkat ang unang binibigkas sa umaga ay siyang humuhubog ng enerhiya para sa buong araw. Marahil ay narinig mo na ang kasabihang, kung ano ang simula, siya ring wakas. Ang nagsimula sa liwanag, magwawakas din sa liwanag. Lubos na umaayon dito ang propesya ni Baba Vanga. Binalaan niya na maraming tao ang nabubuhay nang hindi alam na pasan nila ang mga harang na hindi nila nakikita. Madalas nilang sisihin ang sarili, iniisip na sila'y malas, tamad, o hindi karapat-dapat. Ngunit mas simple ang katotohanan, ang kanilang mga biyaya ay nakakulong sa isang pintuan, at hindi nila alam kung ano ang susi. Ang susi, ayon sa kanya, ay matatagpuan sa pagsikat ng araw. Sa pamamagitan ng tamang mga salita, habang sumisikat ang araw, idinedeklara mo sa universo na handa ka ng tumanggap. Para itong pagbukas ng iyong mga palad matapos mong ipitin ng matagal ang iyong kamao. Isipin ang kaibahan ng mahigpit na kamao at bukas na palad na handang sumalo ng ulan, ang isa ay tumatanggi, ang isa ay tumatanggap. Ganyan din ang tungkol sa pera at oportunidad. Sa ating pang-araw-araw na buhay bilang mga Pilipino, nauunawaan natin ito. Bago bumiyahe, sinasabi nating ingat upang anyayahan ang kaligtasan. Bago kumain, sinasabi nating salamat upang anyayahan ang pasasalamat. Ang mga salita ay hindi hungkag, ang mga ito ay buhay. Ang propesya ni Baba Vanga ay nagsisiwalat na sa pagsikat ng araw, ang mga salita ay nagiging higit pang makapangyarihan. Ito ang mismong sandali kung kailan nawawala ang kapit ng negatibong enerhiya at malayang dumadaloy ang positibong biyaya. Kaya kung naramdaman mong may harang, kung ang pera ay laging lumilipas, kung ang mga biyaya ay tila umiiwas sa iyong tahanan, kung pakiramdam mo'y nakatali ka kahit anong pagsisikap, ang propesyang ito ay para sa iyo. Naniniwala si Baba Vanga na walang harang na kayang lumaban kapag ang pagsikat ng araw ay sinalubong ng tamang mga salita. At ngayon, malapit mo nang matutunan kung ano ang mga salitang iyon at kung paano ito gagamitin. Bakit mahalaga ang pagsikat ng araw sa espiritual na aspeto? Mula pa noong unang panahon, tinitingnan ng mga tao sa iba't ibang panig ng mundo ang pagsikat ng araw hindi lamang bilang isang natural na pangyayari, kundi bilang isang espiritual na sandali. Sa bawat kultura, mula sa mga sinaunang templo hanggang sa maliliit na baryo sa Pilipinas, ang pag-usbong ng araw ay sagradong pinahahalagahan. Ito ang sandali kung kailan sumusuko ang gabi sa liwanag, naglalaho ang mga anino, at muling nagsisimula ang mismong buhay. Malalim ang pagkaunawa ni Baba Vanga sa katotohanan ito. Madalas niyang sabihin na ang pagsikat ng araw ay hindi lamang pagsilang ng liwanag, ito rin ay muling pagsilang ng kaluluwa. Bawat umaga, ibinibigay ng universo sa iyo ang isa pang pagkakataon, isa pang pahina, isa pang pagkakataon upang baguhin ang iyong tadhana. Ngunit sa kasamaang palad, maraming tao ang nasasayang ito. Sila'y gumigising na puno ng reklamo, pag-aalala, at negatibidad, at ang unang mga salitang binibigkas nila ay nagdadala lamang ng enerhiya na inuulit ang mga problema ng kahapon. Ang resulta, nanatili ang mga harang at hindi makapasok ang kasaganaan. Isipin mo ito, sa iyong paggising, malinaw ang iyong isipan, sariwa ang iyong diwa, at hindi pa naabot ng kaguluhan ng araw ang iyong enerhiya. Sa estadong ito, pinakamalakas ang kapangyarihan ng iyong mga salita.
Sa mga oras na ito, maingat na nakikinig ang universo, gaya ng isang magulang na nakikinig sa unang iyak ng bagong silang na sanggol. Anumang iyong sambitin ay naihahasik ng malalim sa lupa ng realidad, handang umusbong sa iyong buhay. Sa tradisyong Pilipino, matagal na nating iginagalang ang mga umaga. Madalas ipaalala ng ating mga lola at lolo, huwag magsalita ng masama pagkagising. Bakit? Sapagkat naniniwala sila na ang unang salita ay may dalang kapangyarihan na humuhubog sa direksyon ng buong araw. Sa katunayan, maraming pamahiin ang nakaugnay sa mga umaga. Kung walisin ang sahig bago sumikat ang araw, maitataboy ang malas. Kung humarap sa sikat ng araw na may dasal, susunod ang biyaya. Ang mga paniniwalang ito ay hindi basta pamahiin lamang, ito ay mga alingaungaw ng parehong karunungang dala ni Baba Vanga. Maging ang agham ay sumusuporta sa ideyang ito. Ipinapakita ng mga modernong pag-aaral na ang mga unang oras ng umaga ay may natatanging enerhiya. Payapa ang paligid, sariwa ang hangin, at naglalabas ang ating utak ng mga kemikal na ginagawang mas bukas ang ating pag-isip. Hindi nakapagtataka na inirekomenda ng mga meditation masters, monghe, at maging mga matagumpay na negosyante ang paggising ng maaga at pag-aalin sa pagsikat ng araw. Sa espiritual na pananaw, ang pagsikat ng araw ay sagisag ng pag-asa. Gaano man kadilim ang gabi, kung ika'y dumanas ng pagkakautang, lungkot, o walang katapusang problema, pinapatunayan ng pagsikat ng araw na walang permanente. Laging bumabalik ang liwanag. Kaya mariing iginigiit ni Baba Vanga na napakalakas ng ritual sa pagsikat ng araw. Sa pamamagitan ng tamang mga salita, hindi ka lamang nakikipag-usap sa iyong sarili, nakikipag-usap ka mismo sa siklo ng paglikha, idinedeklara, pinipili ko ang liwanag, pinipili ko ang kasaganaan, pinipili ko ang kalayaan. Bilang mga Pilipino na dumaan sa maraming pagsubok, ngunit patuloy na bumabangon ng may katatagan, tumatago sa ating puso ang turo na ito. Alam natin ang kahulugan ng magsimulang muli, ng manatiling may pananampalataya kahit sa pinakamabigat na oras. Ang bawat pagsikat ng araw ay paalala na hindi tayo kinalimutan ng universo. Isa itong panibagong pagkakataon upang tanggapin ang mga biyaya, kung alam lamang natin kung paano buksan ang pintuan. At ngayon, matutuklasan mo na mismo kung paano ito gawin, ang ritual at ang mga salita na iniwan ni Baba Vanga upang tuluyang mabuwag ang mga harang sa iyong pinansyal. Ang ritual at ang mga salitang dapat bigkasin. Ngayong nauunawaan mo na kung bakit sagrado ang kapangyarihan ng pagsikat ng araw, panahon na upang tuklasin ang mismong ritual, ang pagsasanay na ayon kay Baba Vanga ay kayang bumuwag ng mga harang sa pinansyal at mag-anyaya ng kasaganaan. Simple lamang ang ritual na ito, ngunit ang lakas nito ay hindi nakasalalay sa komplikadong proseso, kundi sa pananampalataya, tamang oras, at tapat na intensyon. Una, ihanda ang iyong sarili sa gabi bago ang ritual. Matulog ng malinis ang puso. Huwag kang hihiga na puno ng galit, inggit, o pag-aalala. Sa halip, bulungan mo ang iyong sarili ng mga salitang puno ng pasasalamat para sa kung anong mayroon ka na, gaano man ito kaliit. Ang pasasalamat ay parang lupa kung saan umuusbong ang mga biyaya. Maglagay ng isang basong malinis na tubig sa tabi ng iyong higaan, o isang kurot ng asin sa sulok ng iyong silid, mga simbolo sa kulturang Pilipino na sumisipsip ng negatibong enerhiya habang ikaw ay natutulog. Nililinis nito ang iyong espasyo upang malayang makadaloy ang enerhiya ng umaga. Pagbangon mo, gumising bago pa sumikat ang araw. Hugasan ang iyong mukha ng malamig na tubig upang sariwain ang iyong diwa. Pagkatapos, humanap ng tahimik na lugar kung saan makikita mo ang direksyon ng pagsikat, ang silangan. Maupo o tumayo ng komportable. Huminga ng malalim ng 3 beses, at sa bawat pagbuga, pakawalan ang lahat ng takot, utang, at pagdududa. Damhin ang hangin na pumapasok bilang tanda ng bagong buhay, at ang hangin na lumalabas bilang pagbitaw sa mga lumang pasanin. Kapag unang dumampi ang mga sinag ng araw sa lupa, simulan na ang mga salita. Itinuro ni Baba Vanga na ang pagsasalita ng may pananampalataya ay mas makapangyarihan kaysa sa malakas na sigaw na walang paniniwala. Magsalita ng mahinahon ngunit may buong pananalig. Sambitin ito. Liwanag ng sumisikat na araw, basagin mo ang tanikalang humahadlang sa aking mga biyaya. Universo, buksan mo ang daan ng kasaganaan para sa akin. Tinatanggap ko ngayon ang yaman, kalayaan, at mga oportunidad sa aking buhay. Ulitin ito ng 3 beses, dahan-dahan, habang iniisip na pumapasok sa iyong katawan ang liwanag ng araw, pinupuno ka ng gintong enerhiya.
Isipin mong natutunaw ang lahat ng harang, mga utang, paghihirap, at malas, gaya ng mga aninong naglalaho sa bukang liwayway. Isalarawan mong napupuno ang iyong pitaka, naglalaho ang iyong mga utang, at nagliliwanag ang iyong tahanan ng kapayapaan at kasaganaan. Pagkatapos mong bigkasin ang mga salita, ipikit ang iyong mga mata at bulungan ng isang pariralang Pilipino ng pasasalamat, "Salamat, Diyos, sa biyaya na darating." Ang pasasalamat ang nagsisilyo ng ritual, gaya ng pagpirma sa isang pangakong nakatakdang tuparin. Upang matapos ang pagsasanay, uminom mula sa baso ng tubig na inilagay mo kagabi o wisikan ang ilang patak nito sa pintuan ng iyong tahanan. Ang tubig ay nagdadala ng enerhiya, at sa pag-inom o pagbabahagi nito, sinisipsip mo ang daloy ng mga bagong simula sa iyong katawan at sa iyong tahanan. Hindi kailangan ng ritual na ito ng magastos na gamit o komplikadong hakbang. Ang kailangan lamang ay pananampalataya, ang kahandaang magsalita ng buhay sa mismong sandali kung kailan pinakamatamang nakikinig ang universo. Malinaw ang propesya ni Baba Vanga, ang mga salitang binibigka sa pagsikat ng araw, kapag puno ng pananalig, ay kayang baguhin ang kapalaran. Kaya kung handa ka ng buwagin ang mga pader na pumipigil sa iyong pinansyal na kalayaan, gawin ito ng may tapat na puso. Sapagkat hindi kayang tanggihan ng universo ang kaluluwang nagsasalita ng may pananalig sa pagsikat ng araw. Paano ihanda ang iyong isip at espasyo? Maraming tao ang sumusubok ng mga ritual nang hindi naghahanda ng kanilang sarili, at nagtataka kung bakit walang nagbabago. Ang katotohanan ay walang ritual na gagana kung ang iyong isip at paligid ay puno pa rin ng negatibong enerhiya. Gaya ng hindi mo maibubuhos ang malinis na tubig sa isang maruming baso nang hindi ito nadudungisan, ganoon din na hindi makakadaloy ang mga biyaya sa isang pusong o tahanang hindi nalilinis. Binigyang diin ni Baba Vanga na kasing halaga ng mismong mga salita ang paghahanda. Bago ang ritual sa pagsikat ng araw, dapat magkaayon ang iyong isip at ang iyong espasyo. Magsimula sa iyong kapaligiran. Sa gabi bago ang ritual, ayusin ang lugar kung saan mo ito isasagawa. Hindi kailangang perpekto o walang bahid, ngunit dapat ay maramdaman mong payapa at kaaya-aya ito. Walisin ang sahig, buksan ang mga bintana upang makapasok ang sariwang hangin, at hayaang lumabas ang lumang enerhiya. Sa kulturang Pilipino, tinatawag natin itong paglilinis ng enerhiya. Kahit simpleng paglalagay ng asin sa isang sulok o isang basong tubig malapit sa pintuan ay pinaniniwala ang humihigop ng negatibong panginginig. Kasunod nito, ihanda ang iyong katawan. Maligo ng marahan o hugasan ang iyong mukha at kamay bago sumikat ang araw. Ang tubig ay isang tagapaglinis, tinatanggal nito ang bigat at inihahanda ang iyong espiritu upang tumanggap ng mga bagong biyaya. Magsuot ng magaang at komportableng kasuotan, yung hindi makakasakal, kundi magbibigay ng pakiramdam ng kalayaan. Ngunit higit sa lahat, ihanda ang iyong isipan. Bago matulog, pakawalan ang bigat ng buong araw. Isulat sa maliit na papel ang iyong mga alalahanin at sabihin sa sarili, bukas, hindi na ito maghahari sa akin. Ilagay ang papel na iyon sa ilalim ng baso ng tubig o sa tabi ng iyong higaan bilang simbolo ng iyong pagbitaw. Sa iyong paggising, magiging mas malinaw ang iyong isipan, at sasalubungin ka ng pagsikat ng araw ng may bukas na enerhiya. Kapag nagsimula ang ritual, ituon lamang ang iyong isip sa kasaganaan. Huwag mong isipin ang utang, stress, o takot. Isipin sa halip ang buhay na ninanais mo, pagkain na laging nasa mesa, perang malayang dumadaloy, at mga mahal sa buhay na nakangiting payapa. Makapangyarihan ang visualization sapagkat nagbibigay ito sa universo ng larawan kung ano ang dapat nitong dalhin sa iyo. Panghuli, panatilihing malambot ang iyong puso. Madalas sabihin ni Baba Vanga na ang galit, inggit, at selos ang pinakamalalakas na harang. Kung nagdadala ka ng sama ng loob, walang pagsikat ng araw ang makakabukas ng pintuan para sa iyo. Patawarin ang dapat patawarin, basbasan kahit ang mga nakaagrabyado sa iyo, at humarap sa ritual ng may malinis na kaluluwa. Sa ganitong paraan, ang mga salitang iyong bibigkasin ay tataas na parang usok tungo sa langit at babalik bilang biyaya. Sa pamamagitan ng paghahanda ng iyong espasyo, katawan, at isipan, nagiging sisidlan ka na handang tumanggap. At kapag sinalubong ng pagsikat ng araw ang kahandaang ito, ang mga himala ay hindi na lamang posibilidad, kundi katiyakan. Mga palatandaan na nababasag na ang iyong mga harang sa pinansyal. Kapag sinimulan mo ang ritual na ito ng may pananampalataya, maaaring mapansin mo ang mga banayad, ngunit makapangyarihang pagbabago sa iyong paligid.
Hindi ito mga aksidente, ito ay mga palatandaan na unti-unti nang natutunaw ang iyong mga pinansyal na harang at muling bumabalik ang daloy ng kasaganaan sa iyong buhay. Ang unang palatandaan ay isang panloob na pagbabago. Maaari mong biglang maramdaman na gumaan ang iyong pakiramdam, na para bang nawala ang bigat na iyong pasan sa loob ng maraming taon. Ang mga alalahaning dati lumulunod sa iyo ay baka hindi na kasing bigat tulad ng dati. Sa halip, nakakaramdam ka ng kapayapaan, pag-asa, at kahit pananabik sa hinaharap. Ang pagbabagong emosyonal na ito ang unang patunay na ang enerhiya sa paligid mo ay nagsimula ng gumalaw. Ang ikalawang palatandaan ay makikita sa mga panaginip. Matagal nang naniniwala ang mga Pilipino na ang panaginip ay may dalang nakatagong mensahe. Kung ikaw ay managinip ng isda, tubig, o ginto, madalas itong itinuturing na simbolo ng pagdating ng pera. Napansin ng mga tagasunod ni Baba Vanga na matapos isagawa ang kanyang mga ritual, marami ang nagulat ng malinaw na panaginip tungkol sa umaapaw na ilog, makinang na mga barya, o mga pintuang nakabukas. Hindi ito basta imahinasyon, ito ang wika ng universo na nagsasabing parating na ang mga oportunidad. Isa pang palatandaan ang paglitaw ng mga paulit-ulit na numero. Napapansin mo ba ang 888, 11 oras 11 minuto, o 777 ng mas madalas? Ito ay mga angel numbers, mga simbolo ng banal na pagkakahanay. Sa paniniwala ng mga Pilipino, ang numero 8 mismo ay sumisimbolo ng kawalang hanggan, walang patid na daloy, at kasaganaan. Ang makita ang mga numerong ito matapos ang iyong ritual sa pagsikat ng araw ay makapangyarihang patunay na nililinis na ang iyong landas sa pananalapi. Maaari ka ring makapansin ng maliliit, ngunit makahulugang biyayang bigla na lang dumarating. Maaaring may magbalik ng perang nakalimutan mo na, magkaroon ng diskwento sa oras na pinakakailangan mo, o may oportunidad na hindi mo inaasahan na kusang lumapit sa iyo. Hindi ito mga aksidente, ito ay mga tanda na unti-unting nababasag ang mga harang, at ang universo ay nagbibigay ng patunay upang palakasin ang iyong pananampalataya. Maging ang kalikasan ay nagbibigay ng senyales. Ang mga ibon na biglang lumitaw sa iyong bintana habang sumisikat ang araw, malamig na hangin na dumadaloy habang binibigkas mo ang mga salita, o kandilang malakas ang pagliyab. Lahat ng ito ay espiritual na palatandaan na narinig ang iyong panalangin. Sa kulturang Pilipino, kapag may paru-paro o ibong pumasok sa iyong tahanan, madalas itong itinuturing na bisita na may dalang mensahe. Tandaan, ang mga palatandaang ito ay hindi lamang para sa kaaliwan, ito ay mga paanyaya upang magpatuloy. Kapag nakita mo ang mga ito, ibig sabihin bukas na ang daan, ngunit kailangan mo pa ring maglakad. Ipagpatuloy ang ritual, manatiling mapagpasalamat, at panatilihin ang iyong pananampalataya. Lagit-laging ginagantimpalaan ng universo ang pagtitiyaga, at kapag nagsimula ng magpakita ang mga palatandaan, ang mas malalaking biyaya ay hindi na magtatagal. Ngayon, natuklasan mo na ang makapangyarihang ritual ni Baba Vanga sa pagsikat ng araw, ang mga salitang dapat bigkasin, at ang mga palatandaan na nagpapatunay na nababasag na ang iyong mga pinansyal na harang. Ngunit bago tayo magtapos, itanim natin ng malalim sa iyong puso ang mga affirmations, mga buhay na salita na patuloy na gagabay at magpoprotekta sa iyo araw-araw. Ang mga affirmations ay hindi lamang simpleng pangungusap. Susi sila na nagbubukas ng mga nakatagong pinto sa iyong kaluluwa. Kapag binigkas ng may pananampalataya, lalo na matapos ang isang ritual, nagiging kontrata sila sa pagitan mo at ng universo. Ipinapaalala nila sa iyong espiritu ang katotohanan na hindi ka itinakdang magdusa habang buhay at ang kasaganaan ay laging nakalaan para sa iyong landas. Huminga ka ng malalim, ilagay ang iyong kamay sa dibdib at ulitin ang bawat isa kasama ko. Binubuksan ko ang aking buhay sa kasaganaan. Malaya na ako mula sa mga harang na pumigil sa akin. Dumadaloy sa akin ang yaman ng may kapayapaan at kagaanan. Karapat-dapat ako sa biyaya, kasaganaan at tagumpay. Nagbibigay ang universo at handa na akong tumanggap. Bigkasin ang mga ito ng dahan-dahan. Damhin ang bawat salita na lumulubog sa iyong espiritu. Isipin ang pagsikat ng araw na pinupuno ang iyong katawan ng gintong liwanag habang sinasabi mo ang mga ito. Isalarawan ang iyong sarili na malaya, wala ng utang, dumadaloy ang mga oportunidad, at ang iyong tahanan ay puno ng halakhak at ginhawa. Matagal nang naniniwala ang mga Pilipino sa kapangyarihan ng salita. Madalas ipaalala ng ating mga nakatatanda, ang salita ay may bisa. At kaya, sa pamamagitan ng pagdeklara ng mga affirmations araw-araw, pinipili mong maghasik ng mga binhi ng kasaganaan sa hardin ng iyong buhay.
May ilang binhing mabilis na tutubo, at mayroon ding dadaan sa panahon, ngunit bawat binhing itinanim ng may pananampalataya ay siguradong usbong. Huwag kang panghinaan ng loob kung hindi mo agad makita ang resulta. Paalala mismo ni Baba Vanga na ang tadhana ay umuusbong sa tamang oras. Ang mahalaga ay ang pagiging palagyan. Ulitin ang iyong mga affirmations tuwing umaga, lalo na sa pagsikat ng araw kung kailan pinakabukas ang universo na makinig. Sa paglipas ng panahon, mapapansin mong nagbabago ang iyong pananaw, luminaw ang iyong enerhiya, at nagsimulang umayon sa iyo ang mga oportunidad. Tandaan, ang tunay na kalayaan sa pinansyal ay hindi lang tungkol sa pera, ito ay tungkol sa kapayapaan, kumpiyansa, at kakayahang mamuhay ng walang takot. Sa pamamagitan ng pagbabasag ng mga harang at pagsasalita ng buhay para sa iyong hinaharap, inaangkin mo ang kalayaang laging hinahangad ng iyong kaluluwa. At higit sa lahat, hindi aksidente na natagpuan mo ang propesyang ito. Sa milyon-milyong tao sa mundo, ikaw ang narito, nakikinig sa mga salitang ito, sa mismong sandaling ito. Ibig sabihin, pinili ka ng tadhana. Tinatawag ka ng universo na bumangon, maniwala, at pumasok sa kasaganaan. Kaya ipikit mo ang iyong mga mata ngayon at bulongin ang huling affirmation. Handa na ako. Bukas ang aking buhay. Narito na ang aking mga biyaya. Dalhin mo ito sa iyong puso, at alalahanin, ang bawat pagsikat ng araw ay isa na namang pagkakataon para sa mga himala.